Alam mo ba noong 4th century sa Apostolic Constitution Book 8, Canon 63, ay nakasaad talaga dyan na bawal ang pagkain ng dinuguan at binigti. Ang halimbawa sa binigti ay yung hindi kinatay para tumagas ang dugo gaya ng natural death na isang hayop o diretsang pagluto ng may buhay o dugo. Halimbawa, yung balot na may sisiw na, yan ay uri ng binigti. At take note ha, ang pinag-usapan natin dito ay yung mga hayop na itinuring sa Biblia na pagkain dahil mariing ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng anumang karumal-dumal. So sa Canon 63, bagamat nakasaad talaga dyan na bawal ang pagkain ng dugo ayon sa kautusan, ngunit kapansin-pansin na wala nang binanggit dyan tungkol sa utos ng Diyos na huwag kainin ang mga karumal-dumal o itinuring na unclean. Tandaan natin na ang mga original na mga Kristiyano noong 1st century gaya nila Apostle Paul, Peter and John ay hindi kumakain ng mga karumal-dumal. Sabi nga ni Peter, kailanman ay hindi ako kumakain ng mga karumal-dumal. Bakit? Simple lang dahil patuloy nilang sinunod ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon ay marami ng mga Kristiyano ang kumakain ng dinuguan, aso, daga, baboy, palaka, hipon. Kinakain na nila ang kung anong ipinagbawal ng Diyos na kainin na para bang hindi na nila kinikilala at ginagalang ang utos ng Diyos. Pero sinunod nila ang turo ng mga taong nagsasabi na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal. So kaninong utos ba talaga ang sinunod natin? Ang utos ng Diyos na nagsasabing huwag kainin ang mga karumal-dumal o ang mga taong nagsasabing pwede nang kainin ang mga karumal-dumal? Sino ba talaga ang Panginoon mo?